Amen. Glory to God po. Ayan, muli mapagpalang umaga ay gabi po sa ating lahat. Ayan, it's a great privilege po muli na magamit ng Panginoon. Ano po, katulad ng paggamit niya kaninang 3 a.m. Maraming salamat po sa Panginoon na binigyan ulit tayo ng pagkakataon na makapagmensahe po ngayon. So akin po munang basahin ang ating mensahe bago po ako manalangin sa Mateo chapter 15 verse 10 to 20. Ang nagpaparumi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito." At sinabi ni Jesus, "Pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Papuri po sa Panginoon sa pagkabasa po ng ating banal na salita. Let's pray po saglit. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli ang opportunity na ipagkaloob mo, Panginoon, na maipahayag po ang iyong banal na mensahe, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Ako po ay buong pusong nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Ako po lumalapit, Lord God, na ikaw po ang siyang manguna sa akin sa oras na ito, Panginoon. Na ikaw po ang siyang mahayag, Lord God. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. At ang lahat ng mga salita na lalabas sa aking bibig ay sa iyo manggagaling, Panginoon. Filled me with your Holy Spirit. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na maghayag, Panginoon. Ano man po ang mensaheng ipagkakaloob mo sa amin, bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang maunawaan namin ang banal na mensahe mo ngayong oras na to, Lord God. Ano man pong mga distraction, Lord God, in the name of Jesus, isinasawata po namin ito, Panginoon, na ito hindi magtatagumpay, Lord God. At ang gawaing ito na para sa iyo ang siyang magtatagumpay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan at patuloy po na magpupuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po at pakalinisin mo po ang puso ng iyong lingkod na maging karapat-dapat sa iyong harapan ngayong oras na to, Panginoon. Ganon din po sa aking mga kapatid na makikinig, Lord God. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay din sa kanila ng wisdom, Lord, and knowledge, Panginoon, na anuman po, Panginoon, ang siyang baba mo, Lord God, ay tumimo sa kanilang mga puso, Panginoon, at mai-apply namin sa bawat isa sa aming buhay, Panginoon. At maraming salamat ngayon pa lang po, Panginoon, na ang katagumpayan ng gawain ito ay nagmumula sa iyo. Papurit pa sa salamat, Panginoon, ang siyang ibinabalik ko po sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, so glory to God po sa gabing ito at ating pong pag-uusapan ang Mateo 15 verse 10 to 20. Isa lang naman po ang pinakapunto dito po ito po ay tungkol sa puso natin, issue ng ating puso. Kung saan ba nanggagaling ang lumalabas sa bibig natin. Yan, saan ba nanggagaling? At syempre ito ay nanggagaling po sa puso. Ang lumalabas sa bibig ng tao na manggagaling sa puso, yun ang nakakapagpadumi sa paningin ng Panginoon. So, kung babalikan po natin ang umpisa pa lang ng Mateo 15, pinakita po sa umpisa ng Mateo 15 kung paano na po kinontra ni Jesus ang tradisyong kinaugalian po ng mga Pariseo. Kaya yung katotohanang narinig nila kay Jesus
ayaw po nilang tanggapin, pati na rin ang ibang mga Hudyo na nakarinig nito. Kaya yun, may time na nakapag-isip sila na gusto nilang ipapatay si Jesus. Pero ang mga Pariseyo at pati ibang Hudyo, no, mga taong ayaw tanggapin yung pangaral ni Jesus, itinanggi nila ang ginawa ni Jesus para sa kanilang mga tradisyon, ang mga ugalian ng mga katuruan. Pinanindigan na nila kung ano yung mga talagang maling katuruan na meron sila. Kaya naman, eto sa verse 10, ang ginawa ni Jesus, pinalapit ni Jesus ang mga tao. At sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Sa verse 11, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Yan. So ano ang ginawa ni Jesus? Tinawag niya ang mga tao, pinalapit niya upang ipaliwanag ang mga sinabi ng mga Pariseyo na bakit daw hindi naghugas ng kamay bago kumain. Di ba? Pinakita yun sa unang mga verses. Kumbaga, pinakita ng Panginoon dito na hindi po ito ang nakakapag-defile sa atin o hindi ito ang nakakapagparumi sa atin. Ibig sabihin, kung ano yung nanggagaling sa ating puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kung ano ang nanggagaling sa ating konsensya, yun po ang nagpaparumi sa atin. Kaya kung ano man yung lumalabas sa bibig, na maling katuruan, yun po ang nakakapagparumi din sa paningin ng Panginoon. Kung babalikan natin yung Matthew 15 verse 8 to 9, ang sabi doon, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. So, makita natin dito kung paano tayo nagiging marumi sa paningin ng Panginoon, yun nga na kapag sa pagiging katuruan na pagkaturo ng mga mali, pangunawa sa Biblia, kung ano man yung mga katuruan na hindi nararapat, na namumuhay sila sa mga tradisyon na kung anong meron sila. Meron din pagkakataon dati, di ba, tayo namuhay sa mga pamahiin, yan, kung hindi, kumbaga na yung mga pag nakasalubong ng itim na pusa, pagbawali sa gabi, nagtatabi-tabi po, di ba? Kumbaga yun yung mga pinapaniwalaan na isa pong kahangalan, na yun ang kinalakihan na wala namang katuturan. Kumbaga, ipinahahatid ng Panginoon po sa atin na kung hindi po nanggagaling sa puso ang ating pagsamba, at galing lamang sa nguso, ito po ay hindi po kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Lalo na yung katulad ng pagiging mainitin ng ulo, halimbawa kapag ka nasa kalsada, di ba? At ang una na, kung ano yung bugso ng damdamin, yun yung nasasabi ng mga bad words, di ba? Nakakapagmura, kumbaga, yun yung mga binibigay, kung ano yung nararamdaman ng puso, kahit hindi mo sinasadya, yun ang lumalabas sa bibig kasi yun yung nararamdaman mo, yun ang nararamdaman. So sabi nga po dun sa Taga-Roma chapter 14 verse 14, dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ngunit kung ang sino man ay naniniwalang marumi, ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Diba? So sabi sa Marcos chapter 7 verse 18 to 19, pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi. So ito pinapakita na sa ganitong paraan po ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain maaari naman po nating kainin, Kaya lang syempre, kailangan pa rin nating maging maingat dahil yung sobrang pagkain, yun pa rin ang nakakakos ng sakit natin, Pero hindi yun nakakakos ng ikakarumi natin sa paningin ng Panginoon. Katulad na nga lang kapag halimbawa tayo, 'di ba, ay nakakain, 'di ba? Minsan maghugas ka ng kamay kasi marumi yung kamay mo, baka maisubo mo, 'di ba? So yun yung mga sa mga Pariseo kasi merong mga ibig kahulugan yun. Pero ano ba yung issue dito, 'di ba? Ang issue dito, yung puso natin na hindi kung ano yung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi, kung ano yung mga pinapasok mo sa bibig natin, hindi yun ang nakakapagparumi kasi yun po ay kumbaga pag ipinasok mo sa bibig mo, lalabas sa tiyan, lalabas din sa pagdumi, kumbaga wala na.
At ang nakakapagparumi na sinasabi ng Panginoon ay yung lumalabas na galing sa puso. Makapapansin natin kinontra ni Jesus po yung ang mga disipulo. Kinontra ni Jesus at ng kanyang mga disipulo yung hindi nga paghuhugas ng kamay dahil yun nga ay tradisyon ng mga Pariseyo. Ang sabi nga ni Jesus na yung pagsunod sa utos hindi naman yun yung mga nakaugalian nila hindi yun utos ng Panginoon po. Kumbaga marami silang alam sa word of God pero yung pagdating ng Messiah hindi nila na recognize po. At sabi sa Taga-Roma chapter 14 verse 17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na pinagkakaloob ng Espiritu Santo. Malinaw po yung sinabi ni Pablo na ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom. Hindi po nakasalalay yung kaharian ng Diyos sa kung ano man po nga yung kinakain natin at kung tayo ba ay naghuhugas ng kamay o ng paa or whatsoever na kung ano man yung dapat na gawin na mga tradisyon, 'di ba? Kasi minsan 'di ba yung ibang mga reliyon may mga ganun pang paghuhugas-hugas ng kamay, ng paa bago kumain, ganun. Kumbaga parang ritual na sa kanila yon. Pero sa atin po na mga believers nakikita natin ang totoong pananampalataya po sa Panginoon, yung ating spiritual na kalalagayan po ay nakasalalay po sa ating mga puso na kung ang puso po natin ay madumi, tiyak na ang gagawin po natin ay madumi rin. Po. Kaya pinapakita lang din po sa atin dito na yung sa spiritual na kung ano po yung nasa loob natin, nasa puso po natin, saliksikin po natin kung ano man po yung nasa puso nating pananampalataya sa Panginoon. Kasi importante din na masaliksik natin ang puso natin na meron ba tayong katuwiran sa ating buhay, meron ba tayong kapayapaan, meron bang kagalakan sa puso natin kapag tayo ay nagsiserve sa Panginoon, meron ba tayong kabutihang taglay na para tumulong sa ibang tao, meron ka bang Espiritu ng Diyos na nagmumula sa puso, po? O laman ba ng puso mo ay galit, paninirang puri, inggit, yan, pagsasabi ng hindi maganda or pagmumura, pangangalunya, pagpatay ng tao, yun ba yung nasa puso mo? Po? Muli pong paalala sa atin na ang hindi ang pumapasok sa ating bibig ang nagpaparumi, kundi yung lumalabas po na galing sa kung ano mang po laman ng puso natin. Na siya ay naglalabas ng pananalita natin at kinikilos natin. Pag galit kasi ang laman ng puso mo, pag galit, galit din ang lalabas. So, tignan natin nung sa verse 12 ng Matthew 15 verse 12. Pagkatapos lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseyo sa sinabi ninyo? Yan. So, sinabi ng kumbaga, question ng disipulo si Jesus na nasaktan daw ni Jesus sa pananalita niya ang mga Pariseyo. Nasaktan sila sa katotohanang sinabi ni Jesus, napahiya sila dahil nga yung katuruan po na isinisiwalat nila na katuruan po ay saliwat doon sa sinasabi po ng Panginoon. Kung iisipin natin nakakalungkot lang that time siguro kasi yung ultimo yung mga disipulo ni Jesus hindi nila nauunawaan kung ano yung ginagawa ni Jesus na merong pag-aalala sa kanila na parang gusto nilang sabihin kay Jesus na parang wag mong kontrahin yung mga Pariseyo para hindi guluhin yung ating ministeryo, parang ganun, 'di ba? Pero hindi alam ng mga disipulo na yun ay sinadya ni Jesus na pahiyain ang mga Pariseyo upang ipakita sa kanila na ang kanilang mga puso ay mapagpaimbabaw. Po, ipakita sa kanila na mali yung kinagis ng katuruan ng mga Pariseyo at yun ay hindi galing sa Panginoon. Akala ng mga disipulo po noon ni Jesus na ginagawa ng mga Pariseyo ay makatulong sa ministeryo ni Jesus pero hindi nila alam na ito nga ay makakasira pa, 'di ba? Dahil yun yung nakakalungkot sa panahon na natin ngayon na meron pa rin po na mga maling katuruan, maling pangunawa sa salita ng Diyos na kung hindi natin aaralin maigi, pwede po tayong maligaw. Hindi natin mapoprotektahan yung katotohanang alam natin na meron po tayo sa Panginoon. Alam naman natin po na hindi pwede magsama ang katotohanan sa maling katuruan. Kaya si Jesus po ay nag-expose ng katotohanan sa kanila at marami sa kanila ang hindi naniwala. Imaginein mo yon kung gaano katalino or gaano
karunong, ang mga Pariseo nakabisado pa nila kung ano yung aklat na meron sila, 'di ba? Pero yung pagdating ng Messiah, hindi po nila na-recognize, no? Yun po ang isa sa mga katotohanan na hindi nila pinaniwalaan, na Jesus came here to seek and save the lost, na yun ang hindi po naiintindihan ng ilan, ano? Kaya talagang ang papuri po ay sa Panginoon na talaga na tayo ngayon mga believers, no, nagkakaroon tayo ng mga ganitong katuruan na kung saan inire-ready po, no, ng Panginoon ang ating mga puso kung kailan ba dapat na malaman natin kung kailan ba darating ang Panginoon. Although alam natin kung hindi pa natin alam kung hanggang kailan or anong oras siya, pero kumbaga nire-ready na tayo, no, ng Panginoon ang puso natin kung kailan ang kanyang pagdating. Sabi sa verse 13, sumagot siya, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Yan, yung salita po ng kaaway o false teachings na dapat na alisin, ang kanyang pinili po ay siya ang nagtanim. Yan, so parang nakarelate din ako dito dun sa mensahe natin kaninang umaga, no, na ang Panginoon po ang siyang pumipili sa atin, ano, hindi tayo ang pumipili sa Kanya. Pero yun nga, sabi, bawat halamang hindi itinanim ng aking ama nasa langit ay bubunutin. So ang mga Pariseo na huwad na pangangaral, huwad na doktrina po ang sabi ng Diyos, ang mga ligaw na damo na hindi siya ang nagtanim, bubunutin at sabay-sabay na susunugin. No? Yung tares among weeds, makita natin yan sa Mateo 13, verse 37 hanggang 43, basahin lang natin saglit, madali lang naman po ito. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Ito sa verse 40, kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Pinag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. So makita natin dito na ang Diyos po ang naghasik ng mabuting binhi at ang kaaway po, no, ang naghasik ng hindi mabuting binhi. So minsan maari naiisip natin na bakit minsan may mga tao na wala naman sa Panginoon pero sila pa yung mayroong masaganang buhay, hindi nahihirapan, di ba? Pero dahil nga hindi na sila gagalawin ng kaaway kasi nga nasa kanya na. Ang gagalawin niya ay yung mga mananampalataya. Kaya sa atin, no, paalala ng Diyos na palagi sa atin na ang mundong ito ay pansamantala lamang. No po, ang totoong paghahari ay sa piling niya na sa kalangitan na kung saan tayo ay magliliwanag tulad ng araw. Ang ating Diyos po ay nakatingin sa panlabas na kaanyuan, hindi po nakatingin sa panlabas na kaanyuan, nakatingin siya sa ating mga puso, na po, at sa ating kalooban. Kaya hindi natin maloloko ang Diyos, na po. Kaya bakit natin kakainggitan yung mga gumagawa ng masasama kung ang katagumpayan na meron sila ay galing naman sa hindi maganda, ano po. Kaya kumbaga talagang maisip natin na kung gaano po tayo pinagpala ng Panginoon, na ang Panginoon po ay nakabantay sa atin, na kung ano po yung nilalaman ng ating mga puso at ating mga kalooban, ano po. Doon po nakatingin ang ating Panginoong Jesus. At sinabi nga ni Jesus, no, katulad nung nakasaad sa Isaiah 60 verse 21, ang mamamayan mo'y magkakaroon ng matuwid na pamumuhay, kaya ang lupain ay aariin nila magpakailanman. Sila'y nilikha ko at itinanim upang ihayag nila ang aking kadakilaan. So pinaipa na naalala ng Panginoong Jesus dito, no, na ang itinanim ay yung mga mabubuting binhi na itinanim niya po, no, yun ang maghahayag po ng kanyang kadakilaan. Kaya yung mga hindi magtatanim or hindi magtatanim ng kanyang mga banal na salita, yun po ang mga bubunutin. Kaya ayan, patuloy po tayo talaga na magpagamit po sa kadakilaan ng Panginoon, dahil po ang Panginoon po ang siyang pumili po sa atin. Sabi sa verse 14, hayaan ninyo sila,
Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. Kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Yan. So ano po yung pinababatid ng Panginoon dito sa atin, ano? Merong mga panahon na bulag po sa salita ng Panginoon, nakikita nila pero hindi nila nauunawaan, ano? Walang alam, bulag sa katotohanan, kung pareho po no na pangunawa no na hindi nila nauunawaan, parehong maliligaw ng landas kung sino po yung umaakay na bulag din po sa katotohanan. Kaya sabi ng Diyos po no sa mga Pariseyo sa Matthew 23 verse 25 to 26, and kumuha tayo ng mga supporting verses kasi konti lang naman din po ito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Tawag ni Jesus sa kanila, no po, pag-imbabaw, mga hipokrito, mga mapagbalat kayo. Kumbaga, nalalaman nila kung ano ang kasulatan pero hindi nila nauunawaan. No? Kaya sabi niya tuloy doon sa verse 14, let them alone. They are blind guides, and if the blind lead the blind, both will fall into a pit. No? Ano po ang ibig sabihin nun? Siguro pinapaintindi po ng Panginoon dito no, na pabayaan ninyo sila. Huwag ninyo silang pag-aksayahan ng oras kung sila man ay ma-offend or yun doon sa katotohanan ba na, di ba kanina sinabi ng disipulo na nasaktan niyo po ang mga Pariseyo, parang ganun, di ba? Kumbaga, ang para kay Jesus, hayaan mo na masaktan sila dahil masasaktan na naman sila sa katotohanan, no po? Sapagkat ang pakay po ni Jesus ay ipakita ang katotohanan, ipakita ang nilalaman ng kanilang mga puso. Kaya, yun po sa atin, no, na mga mananampalataya, yun po ay isa din sa mga responsibilidad no, nating mga bawat Kristiyano na kung gagawin man natin yun, dapat kahit papano yun may kasamang pagmamahal na hindi pakikipag-away. Pero kung kinakailangan man, no, darating yung point na meron tayong pupunahin na isang kapatid na nagtuturo ng kamalian, yan, kailangan nating sabihan na may pagmamahal. Kasi kung mahal mo siya, dapat mo siyang itama. Mag-usap ng maayos kapag, sabi nga, pag bulag, ang umaakay sa kapwa bulag, pareho na mahuhulog. So sinasabi ni Jesus sa mga disipulo na huwag magpadala sa mga Pariseyo dahil ang puso nila ay puro karumihan at kasalanan. Ang pagsunod sa kanilang katuruan ay peke, no po? At ang kay Jesus lang po ang tama. Kaya papuri po sa Panginoon no na gaano man 'di ba minsan may mga nire-rebuke tayo na mga tao no meron tayong mga nakakausap na po na basta alam mo na ang pinaninindigan mo po ay katotohanan, stand no doon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Pwede naman no na masabihin mo sa kanya kasi mas mahirap na hindi mo sasabihin at hahayaan mo na lang na lumalim yung ganong kanyang pangunawa, no? Kaya katulad doon sa mga Pariseyo, minsan, yun nga, kahit na ano ang sabi ng Panginoon, hindi sila naniniwala o hindi sila nakikinig. Kaya parang inano na ng Panginoon, nahayaan mo na sila kung yun ang pinanindigan nila, di ba? Kumbaga parang sa atin din, yun nga, kapag ka nag-share din tayo ng word, basta we did our best na ma-share yung salita ng Panginoon, kung yun ay papakinggan man nila, 'di ba? Or hindi, wala na po tayong pananagutan doon. At least ginawa po natin kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon sa atin, ano? Kaya sabi sa verse 15, sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. Yan, kumbaga parang naano na si Jesus na pati ba kayo hindi nyo nauunawaan kung ano yung sinasabi ko? Kumbaga, parang ang ano nga ni Jesus dito, hindi naman talinghaga yung sinabi ko. It's plainly, it's simple truth. No po? Yung kakulangan nila ng pag-iintindi ng mga disipulo niya no, sa mga katuruan ni Jesus. Naghahanap pa sila ng mas malalim na kahulugan. Kumbaga, kulang sa pangunawa. Pero kung tutuusin, nandoon na yung simple truth and plainly na sinabi ng Panginoon na kung ano yung katotohanan, no po, yung lakaran, di ba? Na talikuran kung ano yung mga katuruan na hindi dapat. Ganon din po no, sa panahon natin ngayon na madalas ganon din tayo minsan malinaw po sa Biblia na minsan may nababasa tayo na malinaw naman po kung ano yung pinapahatid ng Biblia sa atin pero hinahanapan pa rin natin
ng ibang ibig sabihin. Tandaan po natin na iisa po ang ibig sabihin ng Diyos sa kanyang mensahe, no, sa Biblia. So, ang banal na espiritu ang siyang mangungusap sa atin, at kung ano man po, no, ang ibibigay niya sa atin, yun po yung katotohanan na nanggagaling sa Panginoong Hesus. Kasi minsan, di ba, may mga tao na binabasa nila, justify pa nila kung ano yung sinasabi ng Biblia. Na sinabi na, halimbawa, sinabi na ng Biblia na ang katawan natin ay templo ng Diyos. Pero, di ba, mayroon pa rin nagiinom, mayroon pa rin naninigarilyo, may nagtitinda pa rin ng alak, ng sigarilyo, which is hindi nila, kumbaga, hindi nila naririnig, no, ang pagsasalita ng banal na espiritu. Kasi meron talaga ako, meron din akong kakilala na believers na, kasi kumbaga sabi nga, 'di ba, hindi ma-judge yung mga unbelievers kung hindi pa nila alam. Pero tayong mga believers, alam na natin yung katotohanan, hindi pa rin natin nilalakaran. Ano po? Kasi minsan hindi natin alam kung hindi mo ba malaman, kumbaga hindi ba talaga nila naiintindihan yung mensahe ng Diyos, o ginagawa na lang ba natin dahil sa sarili nating kagustuhan kahit na ito ay masama, 'di ba? Kaya sinabi nga dito na talagang ang pinag-uusapan po talaga natin is ang puso, no? Talagang ang main focus natin dito ay yung puso, na kung ano, kung ang puso ay hindi pinananahanan po ng espiritu, no, ang lalabas po diyan ay puro basura, no? Sabi nga doon sa ayan, sa verse 16 hanggang 20, ang sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Ayan, yun ang sabi niya, di ba? Hindi naiintindihan kasi ng mga disipulo yung nais na ipabatid ng Diyos. Sinabi niya uli sa verse 17, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? So, ang binabanggit dito ng Panginoon, siguro mga physical foods, ano, na kung ano pumapasok sa bibig natin, physical na pagkain, papasok sa tiyan yan, lalabas yan sa palikuran, yun yung hindi nakakarumi kasi inilalabas din natin. Pero kung matitignan natin, sa kabilang part, kung spiritual food, ano po, word of God, meron din talagang mga salita na maaring pumapasok po sa atin, pero yun nga, lumalabas din sa kabilang tenga, lumalabas din sa kabila, di ba, na hindi nauunawaan, hindi naiintindihan. Pero meron din naman yung mga tumitimo sa ating puso, ano. Pero yung pinaka verse kasi dito sa 18, ito yung pinaka-point ng Panginoon na ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Yan, sabi nga, kung ano yung nararamdaman mo, mula kanina naman siguro paulit-ulit na tayo, no, dahil yun lang naman po talaga ang mensahe ng Panginoon, na kung ano yung nararamdaman ng puso, yun talaga po ang inilalabas ng bibig. Ano? Kaya mga bad words, yan, nakakasakit ng damdamin, na once na nakasakit kasi tayo, 'di ba, hindi na natin 'yun mababawi, no? Kaya kumbaga pag nagkalamat talaga sa samahan, minsan hindi na kagaya ng dati yung samahan kasi tumatak na po, no? Tumatak na sa puso yung sakit, no, ng pagkatao doon sa inilabas natin sa ating bibig na hindi maganda. So yun yung nakakapagpadumi sa atin sa paningin ng Diyos, at yung mga maling katuruan na lumalabas din sa bibig natin sa hindi po pagkaunawa, tamang pagkaunawa sa katuruan. Ano, sabi sa verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan. Ito, masasamang kaisipan. Inulit na rin natin to kanina, yung pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Na kung anong laman ng puso mo, yun ang ginagawa mong nakakapagparumi sa'yo. Kasi kung ano ang nasa puso mo, yun yung sinasabi at ikinikilos. No, sinasabi ng bibig, kinikilos ng kamay mo, kinikilos ng katawan mo, doon po nanggagaling lahat. Kasi kung yun nga, kung lagi nating paiiralin yung bugso ng damdamin, no, hindi po talaga, hindi, kumbaga, walang mararating na hindi maganda. Ano, tulad ngayon kapag laging mainit ang ulo, 'di ba? Kasi minsan ako talaga, aminado ako, dati talagang ganun ako, yung madali akong madali mag-init yung ulo ko, na alam mo yung bugso ng damdamin na parang bigla ka na lang talagang magagalit, ganun, dahil kung ano-ano na yung mga sasabihin mong salita. Pero glory to God, kasi ngayon, tulad ngayon, pinaalala ulit ng Panginoon, pinapaalala sa atin. Ako kasi minsan may time na yung galit-galitan na lang, no, sa mga bata para lang sumunod sila. Pero hindi ko na maramdaman sa puso na galit ako. Kumbaga, pero hinihingi ko pa rin syempre ng tawad yun sa Panginoon. Kasi syempre, minsan nakakasigaw pa rin ako na, oh, ano ba, ang tagal nyo, ganito, ganyan. Pero
Glory to God kasi unti-unti kumbaga na nalilinis ng Panginoon yung puso natin ano na talagang kapag nasa Panginoon ka na, kapag nakakagawa ka ng hindi maganda, talagang pinagpi-pray mo na, hinihingi mo na siya ng tawad. Hindi katulad dati na, sige, pag nagalit ka ngayon, galit ka na hanggang bukas, hanggang sa isang araw, pagdating ulit ng anak mo, galit ka na naman ulit, yung mga ganun, di ba? Kaya talagang sa mundo, no, marami talagang ginagawa ang kaaway, no? Para tayo ay parumihin sa paningin ng Diyos. Pero sabi nga kapag ka ikaw ay nasa Panginoon na, 'di ba? Talagang maging maingat na tayo sa ating mga kilos at sa mga sinasabi natin. Sabi sa verse 20, iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi mo na naguhugas ng kamay. Yan. So yun yung ay nanon na rin natin kanina na kahit na kumain ka ng marumi yung kamay mo, hindi yun na nagpaparumi sa'yo. Although yun nga, nakakakwas ng sakit ng katawan, pero hindi yun na nakakapagparumi sa paningin ng Diyos, kundi kung ano po yung ginagawa natin, no? Hindi naman yung sa literal na physical na pagkain na maghugas ka ng kamay, kaya maisusubo mo yung marumi, no? Then again, doon sa puso na sapagkat sa puso nang gagaling yung kasamaan ano, na kung ano yung lumalabas sa bibig nang gagaling sa puso, yun po yung nagpaparumi sa Panginoon. So, um, ito lang, basahin ko lang sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, patapos na rin naman po tayo. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Yan. Ito mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Pero ang sabi ni Yahweh sa verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. No, ang tingin ng mga tao sa mga pariseyo, no, parang malinis sila. Pero sa paningin ng Diyos, sila po ay napakarumi. Huwag nating hayaan po na maging ganun tayo sa paningin ng Diyos, no? Kung tayo po ay pinanahanan ng Espiritu Santo, hindi natin kailangan na mag-alala. Kasi alam ng Diyos kung sino ang Kanya at hindi Kanya. Alam ng Diyos kung sino ang damo o trigo, alam ng Diyos kung sino ang tupa at pambing, alam ng Diyos kung ikaw ay pinanahanan ng Espiritu ng Diyos o Espiritu ng kasamaan. No po? Kaya lagi lang natin no ilagay sa ating isipan na ang Panginoon po nakikita niya kung ano ang nasa isip natin. Siya ang sumisiyasat at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Kaya po sa ating pagtatapos, yan ang ating pong conclusion, no? Balikan lang din natin yung Roma chapter 5 verse 1 to 5. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Heso Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y magagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. For our application po, bantayan po natin ang ating mga puso. Palagi po tayong bumalik sa salita ng Diyos. Huwag po natin hayaan na lumala yung maliliit na pagkakamali dahil baka di mo namamalayan, yung maliit na pagkakasala po na yun ay lumalaki ng hindi mo namamalayan, no? Na baka isang araw malayo ka na sa Panginoon kapag hinayaan mo na lumaki na yun, ano? Tandaan po natin ang ligaw na damo, ihahagis niya ang mga ito sa lumalagablap na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Glory to God po sa pagkabasa po no at sa pakapahayagan po ng ating Panginoon. Talagang sa mga verses ko lang din po talaga kinuha ito para talagang manggagaling po sa Panginoon at hindi po manggagaling sa akin ang mensahe po ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon na patuloy po tayong pinaalalahanan na bago natin ibuka ang ating bibig, ano po, talagang ang ating puso po ay pakalmahin muna natin. Dahil the way na tayo ay magsalita, no, kung ano man yung galit na nararamdaman natin
papawiin po muna natin para hindi po tayo makapagsalita ng hindi maganda, para hindi po ito kumbaga lahat ng lalabas sa bibig natin ay para lamang po sa kapurihan ng Panginoon at hindi po sa ikarurumi po natin. Kaya all glory to God po sa mensahe ng Panginoon. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God, Abba Father. We thank you, Ama, sa gabing ito, Panginoon, sa mensaheng ipinagkaloob mo sa amin, Lord God, na patuloy mo po kaming pinapaalalahanan na, Lord, ikaw ang sumasaliksik at ikaw ang sumasayasat sa aming puso't isipan. Ano man po mga karumihan ng aming mga puso, Lord God, alam namin, Panginoon, ito ay nilinis mo na sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa patuloy po, Panginoon, na paggagabay mo sa amin, Lord, na patuloy mo na baguhin araw-araw ang aming puso, Panginoon, na hindi kami makagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, hindi kami makapagsalita at makalabas sa bibig namin ang hindi nakakalugod sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Purihin at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa kapahayagan mo na patuloy mo kami pinaalahan ng Panginoon kung gaano kakabuti at gaano mo kami kamahal, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na nakikita mo ang aming puso at hindi mga panlabas na kaanyuan namin, Panginoon. Patuloy ka nga po na maging sentro ng buhay namin, Lord God. Patuloy ka po na ikaw ang kumilos sa lahat ng gagawin namin upang kami ay hindi na magkasala sa iyo, Panginoon, at hindi kami makuha ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lahat ng papuri at pasasalamat itinataas namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God po sa buhay ng bawat isa at kung meron pa pong kakulangan, yan kayo. Ang Panginoon po ang siyang maghayag po sa inyo. Maraming salamat po. Amen po. Amen. Ayan, thank you po, Sister Anna.